Ma'am Amanda, nakita ko po yung video. Opo. Paano ba nag-umpisa yun? Si AJ po, nag-post po sa isang GC na kailangan niya po ng podcast model. At nag-PM po agad ako sa kanya. Kailangan niya po ng model po as in podcast lab po. Nag-PM po ako sa kanya. Sabi ko po, available pa ba to? Sabi ko po sa kanya, yes. Tapos tumawag po siya. Call po. Tumawag po siya Paano messenger. niya po nalaman ang inyong number? Ano po? Messenger po. Messenger po kayo? Opo, messenger Siya po. po nag-messenger sa inyo. Paano niya nalaman yung number niyo po at siya po yung nakapag-message sa inyo? Group chat po ng mga talents po. Talents po kasi ako ng TV teleserye po. Talent po kayo sa Opo, teleserye? dito rin po sa Alagang Kapatid, nag-talent din po ako. Sa ABS at GMA po, talent team po ako doon. Kaya malinis po ang konsensya ko. Hindi ko po yan magagawa. Hindi po ako yan nasa video. Hindi ko po kayang panawarin yung video ginawa po nila. Kasi podcast lang po talaga pinunta ko doon. Maliwanag po yung nasa GC po. Andyan po lahat. Podcast lang po. Dahil sobra po. Yung director po, ayan po. Sabi po, maliwanag na podcast. Interview lang po. Pero inalay po ako. Binaway po ako doon. Alas namatay po ako. Totoo po yun. Alas nagmamakaawa ako sa kanilang burahin. Ibabalik ko yung pera nung nakalabas po ako doon. Okay, so meron pong compensation. Meron po. Kasi po nag-live din po sila. Doon po sa page po na hindi ko po malaman. Nag-live po sila. Sa Rafi, nag-live sila. Pinapasok po sa akin yung ari ng lalaki. Hindi ko po kaya yun. Hindi ko po magagawa yun kasi may anak po ako. Pinanood ko po yung video. Ano po, ma'am? Alam niyo ho ba na yung podcast na yun, bago kayo pumunta sa kanila para doon sa time of interview na kung anong klaseng website sila meron? Hindi po. Hindi po nila binigay ang kanilang website? Hindi po. Para makapag-decide kayo kung tama ba itong website na ito para sa akin, pag-guess sa kanilang website? Actually po, dikitan lang po yung oras. 30 minutes lang po ang binigay sa akin ni AJ para makarating po dun sa location. Kaya wala po akong eksaktong information about po doon. Pero ang inasa isip ko po, talent po ako, malinis po konsensya ko eh. Hindi po ako gumagawa ng ganun eh. Klarong-klaro po dyan sa conversation po namin. Podcast lang po. Okay. Wala pong ibang Pagdating po doon sa lugar na ng interview, ano po mga pinawalag nila bago nag-turn on ng camera? Sabi po nung dalawang nasa gilid ko, sumunod ka lang. Kasi sabi ko, first time ko po ito, hindi ko po wala pong idea. Sabi po nila, basta sumunod ka lang, yung masaya lang. Sabi mo, masaya lang na Okay. Masaya lang daw po na usapan. Tapos, about po nga po dun sa TikTok po. Ito, yun po yung pagkakaalam ko. Hanggang sa paulit-ulit na po nag-take. Kasi hindi po ako masaya. Manood lahat ng mga kababaihan at lahat na maimbitahan para mag-guest podcast man yan, FB, YouTube, etc. Kasi doon po sa video, ma'am, I'm just being fair here, para hindi kasi natin pwede maipakita ang video, sobrang malaswa po yun. That's why hanggang paliwanag na lang po kami. Opo. Doon po kasi sa video, habang kayo po ini-interview, meron na po mga binibitiw malalaswang salita. Yung dalawa, nasa gitna po kayo ng dalawang lalaki. At doon sa video, game na game po kayo na nagipag-usap sa kanila at meron po mga kunting panghihipo. Before po nangyari yon? Hindi, doon muna po sa sopa. Opo. And then, mahaba po yung mga conversation doon, may kunting tawanan kayo, etc. And then, ang pinaka moment na bago kayo pumunta doon sa isang room, sinabi ng isang tulongges na ito, hindi ko alam kung si Maki ba yun o si Aki. Kasi yung dalawang nireklamo ay si AJ Aki Jasmine at si Maki Tugilida. Opo, kung pwede po sana. Sinabi na po. pumasok na tayo sa kwarto para magkadigmaan na tayo. At sabi niyo po, oo. At doon po sa video, nakikita po na
Kahubad na po kayong tatlo at nagkaroon po kayo ng doon. Now, hindi po kayo umiyak doon, hindi po kayo pumapalag. Bagkus, maraming time po doon na nakakarinig po, marinig po at makita na kayo po'y umuungol-ungol. Opo. Sir. Ito po'y video na napanood ko lang. Papaliwanag ko lang po and then si ma'am magsalita. Tinawagan ko na po yung NBI, tinawagan ko na po yung DICT, tinawagan ko po si Atty. Garrett. Kasi po hindi natin pwede ipakita ang video. Usually kasi pinapakita namin video para yung mga netizen, yung mga nanonood, makikita lang kung ano yung tunay pangyari. And then, nagkaroon po ng sexual act doon, iba't ibang position. At masakit nga po talagang panoorin yon, pero kailangan ko panoorin para maintindihan ko kung ano po talaga nangyari. At doon sa sexual activities, kayo po ay lumilitaw doon na very cooperative at wala po ako nakikitang pagtututol. Hindi ko po alam, siguro dahil takalan kayo, parang you were enjoying it, something like that. Maybe kasama sa turo sa inyo yon, I don't know. Pero wala pong pagpalag, wala pong pagsigaw, wala pong yung galit mula sa inyo. So pakipaliwanag lang po. Bago po ako maupo sa sopa na yun, tinatanong po nila ako kung umiinom po ako. Sabi ko po, hindi. Pero pinilit po nila akong painumin. Pinainom po kayo? Opo, pinainom po ako. Anong pinainom po sa inyo? Alak po. Hindi ko po alam kung alak po talaga yun. Pero nalasahan ko po, mabait po. Okay. Yan, hindi ko na po alam yon. So pinainom po kayo ng alak. Tapos ayun na po. Nag-start na po. Bali, wala naman po kasi sa usapan yung pangaharas po nila. Tapos, bigla po ko yung nalikan dito. Pumalag po akong ganyan. Pinaulit po. Pinaretake po yun. Sabi po sa akin. Okay, yun, hindi na po nakita sa video yung pagpalag nyo. Hindi na po. Siguro kinat na po yun. Opo, kinakat Okay. po nila. 3 hours lang po ang usapan namin. Tignan niyo po dyan sa conversation. Umabot po ako ng mag-aalas 12 doon dahil ayoko po eh. Inaayos ko po yung video kasi ang sabi po ng director, sabi po, ayusin ko para makauwi ako. Ayaw po nila akong pauwiin. Yung anak ko po, may sinat po. Sabi ko, 3 hours So lang. nagsabi po kayo na uwi na ako. Opo. Sa kanila lahat po, kahit po dun sa staff. Nakikiusap po ako. Nandun po yung mga staff. Opo. May pangalan po tayo ng mga staff para isama po natin yung sa kaso. Wala po. So, Sabi ko sinasabi niyo po sa umpisa pa lamang gusto ko na umuwi, kaso hindi kayo pinapauwi. Sa umpisa po na yun, pumapalag po ako, sabi po, ayusin ko po yung Kasi trabaho ma'am, ko. kapag nagsampa na ng kaso, alam niyo po yung video na yan, gagamitin po sa korte yon. Papanurin po ng judge yon. Papanurin po ng piskal yon. Opo. Kaya nga po sinasabi ko na sa iyo ngayon kung ano yung nilalaman ng video. Napanood niyo po siguro Opo. ni boyfriend? Panood niyo po yon. So, pero wala doon sa video na kayo po pala'y pumalag, tinapik niyo tapos inutusan kayo na mag-another take na wag nang pumalag at may pinainom sa inyo. Opo. Alak na mapait, sabi nyo. Opo. And then, doon po sa video kasi, no, habang kayo ni-interview, hindi po kayo lasing doon, hindi po kayo nahihilo, kayo po ay parang nasa tamang pag-iisip, game na game po kayo nakipagtawanan. Dahil marami na pong take po yun. Sa totoo lang po, Sir Rapi. Ang inisip ko po, pag lumabas po ako doon, gaganti po ako sa kanila kasi po halos pinipilit po na maging nakangiti lang po ako sa video. Na maging kailangan buhay na buhay yung video na ilalabas po. Ginawa ko po yung therapy kasi natatakot ako na baka hindi na po ako makalabas ng buhay kasi yung mga anak ko po, ginawa ko po lahat ng video na yun na gusto nila. Sinasabi ng director, umul ka! Umul! Yung mukha kailangan ganito, ganyan. May nagdidikta po sa inyo. Opo! Okay. Drama po ako. Pumasok po ako sa CR. Aros lutuin ko po yung sarili ko sa mainit na tubig. Nadarama po ako. Pinalabas po ako ulit doon. Tapos, may reels pa daw po. Wala po yung sa napag-usapan ng mga reels po na yung pinapasok po ako sa CR pagkatapos po nila akong halayin. Tapos nandun po yung mga staff. Andun po. Pinapayagan po nila mangyari yun. May babaeng staff po ba doon? Wala pong staff na babae. Puro lalaki po. Talagang takot na takot po ako nun, sir. Okay. Umuwi po ako. Nagmamakaawa po ako kay Maki. Delete yung mga video. Kasi ang gusto ko po, purpose ko po makalabas. Para sa mga anak ko po. 3 hours lang po ako nagpaalam sa anak ko. May sinat
po yun. 3 hours lang si Mami aalis kasi mag-work. Attorney Garrett, magandang hapon sa'yo. Sir, magandang hapon po, sir. Napanood mo yung video, I would suppose. Yes po, sir. Opo. Present pa po sa akin ng staff natin yung video. Opo. Anong read mo doon? Sen, at the risk of being hated ng ating mga nanonood ngayon, no, I sincerely doubt allegation of rape, Senator. Again, I'm only basing it from what I saw sa video, and I'm duty-bound to say my honest legal opinion, Senator. Kung itong gagamitin nating evidence in chief, medyo I cannot support the prosecution for rape, Senator. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa side ng prosecution, kung ikaw ang kukunin ng lawyer para i-depensa itong victim natin dito, itong nagreklamo, mahirapan kang ilaban? Is that what you're saying? Or hindi mo tatanggapin yung kaso? If our only evidence, Senator, is the video itself, I'm afraid to say, Senator, na mag-hesitate po ako. There must be something else to show na she did not consent to the production, to the acts performed in the video, Senator. Pero yung sinasabi niya na takot siya dahil inuutusan siya at baka hindi siya makalabas ng buhay at meron siyang anak na may sinat and tinuturuan daw siyang umiti at inuulit-ulit yung take at siya ay napilitan na lamang at dala ng takot. I guess, Senator, if we're going to file a case na pinigilan siyang lumabas, some sort of case for illegal detention, that may be a possibility. But I would recommend na lang, there is a crime under RA 10175, 4C, under that section, Senator, for cyber sex. No? It's actually prohibited to maintain production of any lewd na displays for profit. Based sa sabi sa atin ng ating complainant, Senator, na they're doing this for profit. They sell these videos, they publish it for profit. Actually, bawal po yun, Sen. That's the crime of cyber sex under our anti-cybercrime law. Kasi maaaring naniniwala ko na hindi na ipaliwanag na maayos dito kay alias Amanda kung ano maging takbo ng supposed na interview sa kanya at hindi sa kanya sapat na ipaliwanag na magkakaroon ng sexual activities doon. Yes po, sir. Now, para sa akin, pareho tayo ng panood, nung pinapanood ko yung video, parang everything seems to be normal doon sa sexual act. That's how it appears to me, Senator, no? Yun nga po, if I was in court, pinakitaan po ako niyan, I was an unbiased judge, mahihirapan po tayo to find these two persons guilty. Kasi, if I may explain lang po, Senator, no? Para rin po maintindihan po ng netizens kung saan tayo nang gagaling. It was a long video. It was around 34 minutes, approximately. The sexual act was shown in the last 5 minutes of the video. Even though may cut, it does not appear that there was forceful, that force was used in order na mangyari po yung sexual act, no? Kasi, yun nga po, Senator, no, hirapan po ko i-describe na without being graphic. Pero ayun nga po, I'm sure you saw the same, na hindi lang lalaki ang gumagalaw, Senator, during the video. There was a time where the girl, the victim here, the purported victim here, was actually on top. Dalawa po yung lalaki, actually, dun sa video. Pinapagitnaan po siya. The guy was sitting down. The girl was nasa lap ng lalaki in a position to penetrate. And yung babae po yung gumagalaw, Senator. So, ibig sabihin yung babae nagtatrabaho. Yes po, Senator. Pero sinasabi naman, Attorney Garrett, ni Ma'am Amanda, lahat na yun ginawa niya out of fear for his life na baka may mangyari sa kanya pag hindi niya sinunod at baka hindi na siya makalabas ng buhay. Ayun po, Senator, no? I can believe that. Maybe if she can prove somewhere off screen may nakatutok na baril sa kanya. Pag tumigil ka, kakalabitin ko yung gatilyo. Something to that effect, possible, Sen, that a girl will siya ang tatrabaho. So, kung yung video lang ang basehan ng ating prosecution, Senator, I remain with my opinion po. And I'm very sorry to our complainant. I just have to give my honest opinion, Senator. Ma'am, meron bang pinakita sa inyong baril doon o kutsilyo? Wala po, hindi lang daw po ako pwedeng umuwi. Hindi po ako makakauwi pag hindi po tinapos yung mga video po na ipinapagawa po nila lahat. Pero doon po sa interview, ma'am, mahaba nga po yun. At pag i-assess
ako bilang regular viewer, kunyari, not talking to you yet, parang everything seemed normal. Napakahaba po yung conversation, game na game po kayo doon, nakipagtawanan kayo and all, may mga konting hipo-hipo na doon pa lang sa usapan. And then sa dulo, bago magdulo, doon na po kayo niyaya, naggamit pa ng salita, tara na, umpisa natin ng digmaan. Opo. And then, sabi mo, yes, oo, tumayo kayo. And then, yun, makita sa kwarto. At doon Cut po yun. Kinat po yun. Opo, kinat nga po yun kasi hindi naman nakita hanggang pagbukas ng kwarto. And then, pagdating doon sa kwarto, doon na po may sexual acts. Now, maaari nga po totoo yung sinasabi nyo na natatakot kayo. Pero ang point dito, kung rape po ang pinag-uusapan, yun yung pinapaliwanag ni Garrett. Pero meron pa rin pong pwede maikaso sa kanila. Opo, kung at ano pwede po nating subukan pong, of course, kung ano pong gusto nyo. Kaya lang si Attorney Garrett, medyo mag-hesitant daw ho siya na kunin kayo. Papayag siya na siya ang nasa side ng prosecution. Opo, sige po, tulungan niyo po ako. Gusto ko ng hustisya, sir. Pero bago kayo pumunta doon, nagpaalam ho ba kayo kay boyfriend? Opo. At pumayag naman si boyfriend. Opo. Ba't di po sumama si boyfriend? May nasa trabaho po siya that time. Ang bantay po ng mga anak ko po, yung kapatid ko lang po. Kaya po, 3 hours lang po usapan, nandiyan po sa conversation. Aso sinabi niyo kay boyfriend na intervene siya podcast. Si boyfriend, hindi niyo po chinek muna yung website na sige, interviewin ka, tingnan ko nga muna kung anong klaseng website ito mag-interview sa iyo. Hindi ko kayo gumawa ng research. Sir, lagi po ako nagpapaalala sa kanya. Pero hindi niyo po tingnan yung website. Hindi niyo po tingnan sa kanya. Hindi ko na po dahil naka-duty po ako noon eh. Sabi, kumbaga, sige, ingat ka. Total interview lang naman yan. At saka ang podcast po is interview lang sa usapan nila. Hindi, kaya nga po. Pero hindi niyo po tingnan yung website ng podcast na yun para malaman wala po ano yung... Wala rin po siyang idea. Wala, kaya hindi niya po naibigay sa akin yung info. Kailan niyo po sinabi kay Mr. na gano'n nangyari? Kahapon. Hindi, 3 days na po yun. Kahapon, sabi niya kahapon. Okay, kailan po nangyari yung interview? 15 po. 15. Kailan po Opo. niyo sinabi kay Mr. na gano'n po yung nangyari? Minus, parang dumating sila mama. Nung dumating po sila mama, parang 3 days na po. 3 days na po ngayon. After 3 days. Sa Opo. kanya po sinabi. Bakit Sa kanila po. Bakit po after 3 days niyo parang sinabi? Di ho, dapat pagkatapos mangyari, agad-agad sinabi niyo na agad kay Mr. Sobrang po ako na-trauma, sir. Hindi po ako nakapagsalita kahit kanino. Wala po talaga. Sobra pong bigat. Para na po ako namatay. Ilang araw po nun, nagbibilang na po ako sa cellphone ko, sa mga anak ko, sa asawa ko na kung may mangyari sa akin. Dahil po dyan, hindi po ako nagsasabi. Nahihiya po ako sa nangyari sa akin. Sobra po. Ma'am, last na lang po, mama. Kasi eto na po, nagsisilabasan na po yung comment ng mga netizen. Matapos po mangyari yung insidente, hindi po kayo tumakbo sa pulis. Wala po Sinama ako ng loob, sir. Wala po. Pero po kayo po ay nakawala na po sa kanila. So normally po, kayo po ay pupunta kay Mr. Tawagan si Mr. sa kanyang trabaho, darling, ito yung nangyari sa akin, halika sumama ko sa pulis. Hindi Ba't po ako kayo nag-antay ng 3 days? Sobra po ang bigat. Hindi ko po masabi kahit kanino. Trauma po ako. Simula po nun, wala po akong tulog. Hindi ko po alam kung bakit po ako nakakasurvive. Totoo po, hindi ko alam kung bakit ako nakakasurvive. Tapos nandito po ako ngayon. Kasi alam ko po lang, Sir Robbie, marami po silang ginawa ng ganito. Alam ko po. Malakas po ang kutob ko, kaya ako binuhay. Okay. Buti po pumunta kayo rito para mapa-stop po natin tong gawain nila. Opo. Magandang hapon po, Yusek Jeffrey. Magandang hapon po, Senator Tulfo. Base po doon sa aming topic na pag-uusapan, very clear na ngayon, establish natin na illegal po itong website na ito. Is there any way na mapadown po natin to pero bago niyan kunin natin lahat ng ebidensya against them para masampa ng kaukulang kaso itong dalawang pasimuno? Yes po, we can take that down. In fact, after we were given a video kasi, pero hindi ko pa, ako lang naman na nakakita at saka yung isang staff ko, will initiate the proceedings to request all telcos to take down that particular website. I think it is already apparent that they're operating a cybersex den, no? Which is prohibited under RA 10175. Also, there seems to be videos that could have been, that there could be copyright issues. May mga nakikita kami mga iba pang mga videos doon na not necessarily a original content. Kumbaga, mga pelikula din
na nanggaling, I'm sure may mga na copyrighted materials. So cybersex din, for operating a cybersex din. So may kaso po itong dalawang ito, itong si AJ Aki Jasmine at saka Maki Togilida. At the minimum, kasi obviously, kung assuming arguendo that this happened, for profit, no? May binayaran, may sinasabi yung biktima, binayaran siya. Opo. There was a director, there seems to be a production. I think it falls under that qualification, under RA 10175. Also, Senator, sinabi na nung biktima na ayaw niyang i-publish yun. Sinabi niya. So, at the minimum, that particular content, kasi ang tawag po dyan sa RA 10175 is content-related offenses. That content should have been removed. Kasi sinabi na nung biktima, ayaw kong ma-publish yan. Okay. At kung may bayad man ako, ibabalik ko yung pera. Correct. So, another violation po yon against dun sa dalawa at sa mga producer, Yusek. Opo. Yeah. Okay, pwede ba natin may pa-down to ngayong araw po mismo, Yusek, yung website na? Kanina po, about an hour ago, nag-request ako ng letter. Pabalikan ko po kayo, Senator. I'll make sure that tonight I'll let you know po. Pag hindi pa din, tomorrow I'll let you know din po kung ano na po yung status. We will take this down as soon as possible, Senator. Magandang hapon po, Attorney Lavin, sir. Hi, good afternoon, Senator. So ganito po, sasamahan pa rin po namin itong complainant namin dyan sa inyo at review niyo po yung kaso at file po kung kinakailangan kung ano po yung gustong kaso ma-file ng aming complainant. Sasamahan po namin sa inyo para ma-review niyo po. At gusto ko po, come what may, meron pong parusa dapat panagutin itong dalawa, Attorney Lavin. At syempre po, meron kayong gagawin pakipugnayan sa DICT para ma-ensure na ma-down na po itong website na ito, Attorney, sir. Yes, Senator. I-review namin yung video and then we will take the complaint affidavit of itong victim natin. We will also try to do an assessment of the victim. Whether the victim is under trauma, if there was force, coercion, or threat on how things happened, then we can really do something about it. We will also try to determine kung set up ito, kung made up din lang ito ng victim, no? Para naman fair to all. Opo. We will proceed with the criminal investigation that should give justice to the complaint of the victim. Fair enough. Sige po, ganun lang po. Attorney Ferdinand Lavin ng NBI, spokesperson and regional director, NCR NBI. Sige po, sasamahan po namin si victim dyan, si Ma'am Amanda, saka si Carlo, yung kanyang boyfriend. Sobrang thank you po, Attorney Lavin ng NBI. Okay. Yes, Senator. And then, Yusek Jeffrey Dean ng DICT, ganun din po. Pupunta din kami dyan sa inyo para tingnan po kung ano yung mga narapat na kasong pwede ma-file pa rin sa tulong din po ng NBI dito po sa mga culprit. Ano po, Yusek? Maraming salamat po, Senator Rapi. We will also provide cyber forensics if necessary. But to take down, we will initiate that immediately, Senator Espo. Thank you po. Okay, Attorney Garrett. Yes po, Sen. Anong may advice mo sa ating mga kababaihan? Kasi ikaw ay also a prosecution lawyer at kayo rin ay sa defense, both sides. Sa mga kasong ganito, ano may advice mo para maiwasan na mga kababaihan natin maging biktima? First of all, the recommended course of action after an incident of rape talaga, Sen, is to get a medical legal. Malakas po kasing ebidensya yung mahanap na pairs, no? In fact, sa medical legal po, if you specify that there was an incident of rape, they will actually identify, Senator, presence rin ng semen inside the vagina, no? So that's actually very strong evidence for rape. Yun po, basta get your medical done first and foremost, Senator. If there's really an incident of rape, immediate dapat yun. Any hospital will do it naman. Kasi that's the most useful evidence po. And of course, preventive is always better. Itong mga talent search, mga ganyan po, mga posting sa Facebook, sa mga chat group, always be careful. Make sure na mag-due diligence muna. Like sabi nyo nga, Sen, I like the tip na sinabi mo. Sinabi naman yung title ng podcast, sana pinanood muna ng all parties involved para malaman ano ba itong pinapasukan nila. Ganun lang, Senator, mag-ingat before entering into any contract, talent contract especially. And of course, kapag nangyari na yung hindi natin gustong mangyari, seek medical attention, gather your evidence.
At yun nga kanina, sinabi ko rin, Attorney Garrett at ma'am at sir, yun pala meron kayong boyfriend o kung wala man, o at least closest friend na ako i-interviewin sa ganitong website na podcast para kung wala na kayong time, ma'am, busy kayo, hectic ng schedule niyo bilang talent, at least man lang may kamag-anak kayo o related sa inyo na maggawa ng research doon sa pupuntahan yung interview nang sa gayon malaman kung ano ba talaga itong website na ito, ano ba meron dito, ano bang pinagkagawa. Lagi po ako nag-advise sa kanya dahil sa mga taping po. Dahil dati rin po kasi humawak ng mga talent na hindi po ako nagkakat ng TF. Talent manager po kayo dati din? Dati po. Hindi naman po talent manager. Humawak ng mga talent? Opo, may nakakilala lang po para patulungan yung mga talent. Kasi yung mga talent po, 500 lang dati, kinakat pa. So, yung kumbaga yung lagi ko sinasabi na mag-iingat kayo kasi may mga director na nagpapanggap director, may mga videographer na nagpapanggap na videographer. So bakit sir, kung ganun pala, dati kayong talent, alam niyo na pong kalakaran, sana po nag-check muna kayo. Hindi po yung time po na yun. So sinabi sa inyo pala ni girlfriend na siya ay pupunta sa isang podcast interview. Po, pero wala pong info na anong podcast o anong saan info yun.